Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Umabot na sa 111.2 billion pesos ang mga project approval sa iba't ibang economic zones sa buong bansa hanggang nitong ika-7 ng Setyembre. Ito ay ayon kay Philippine Economic Zone Authority o PEZA Director General Tereso Panga. Sa isang pahayag, sinabi ni Panga na ang latest investment approvals figure ay mas mataas ng 180.6% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Inaprubahan ng PEZA Board ang 27 proyekto na nagkakahalaga ng 14 na bilyong piso. Sa datos na ibinahagi ng PEZA, lumitaw na 11 sa mga proyektong ito ay export enterprises na matatagpuan sa Batangas, Cavite, Laguna, Davao del Norte at Cebu. Inaprubahan din ng board ang 5 information technology enterprises projects na matatagpuan sa Makati, Cebu, Laguna at Pasay, 5 facilities enterprises sa Batangas at Laguna, 2 ecozone projects sa Occidental Mindoro at Cavite, 2 domestic enterprise projects sa Batangas at Laguna at 2 logistics enterprise projects sa Batangas at Cavite. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ibang mga balitang negosyo, lumaki ang trade deficit ng bansa noong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa isang ulat, sinabi ng PSA na ang trade deficit sa naturang buwan ay bahagyang tumaas sa 4.2 billion US dollars mula 3.9 billion US dollars noong Hunyo ng kasalukuyang taon. Gayunpaman ay bumaba ito ng 30% mula 5.9 billion US dollars noong Hulyo ng nakaraang taon. Ang total external trade in goods ng bansa ay nagkakahalaga naman ng 16.49 billion US dollars, bumaba ng 10.5% mula sa 18.43 billion US dollars noong 2022. Ang total export sales naman ay bumaba ng 1.2% mula 6.22 billion US dollars noong July 2022 sa 6.14 billion US dollars ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas dito sa Pilipinas noong nakaraang linggo, bumagsak na rin ang presyo ng Vietnam rice exports. Ayon sa ulat ng pahayagang Vietnam Express, nabatid na ang dahilan ng pagbagsak ng presyo ng bigas sa Vietnam ay ang pagkansela ng mga Philippine rice importer at trader ng tonelalang rice imports. Sa naturang ulat, nabanggit ng isang exporter mula sa An Giang Province na umabot sa 40% ng kanilang customer mula sa Pilipinas ang nagkansela na ng kanilang mga order. Sinabi naman ni Orico CEO Nguyen Viet An na dumami ang stock ng bigas sa Vietnam bilang resulta ng price ceiling sa bigas dito sa ating bansa. Bilang reaksyon, inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na ipinapakita lamang ng nangyari sa presyo ng Vietnam rice exports ang epekto ng Executive Order o EO39 ni Pangulong Marcos. Aniya, inaasahan na rin ang pagbaba ng presyo ng bigas dahil panahon na ng anihan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.